First time yun ako gisugtan mula outside of Cebu. So for today's Gutom Diary, here's everything I ate while in Surigao. Actually, on the day of my trip, wala na dayon kay bagyo, so nihilak jud ko. But nadayon na siya on the next day, so I had some Turk strap and some pork chop from the bowl. Ganahan ko wifi, so I had to spend 300 pesos worth of food for 10 hours nga wifi. The pork chop was okay lang, pero gigutom jud ko ni adlaw. After dinner, try kog sleep, pero sigong mata-mata kay grabe ka kusog ang bawod. Low-key na kuyawan ako ana. And luckily, safe for me nabot here in Surigao. My friends were already there, kay gikan sila sa bukid nun, ako raywa ni Kuyo. So pag-abot na ko, napa sila sa Enchanted River and kami nagbiyahe pa padung Kantilan. Quick lunch break here at Hayang Gabon. I got some beef steak and rice, and of course free sabaw. Tanan pagkaon diri na ay sili, so quite spicy siya. But lunch was really good and nabusog ko. And tungod sa akong katabian na ako'y na friend, mao ni si Annalisa akong tupad sa bus, ako nag-chika-chika. And for snacks, I had some cheese stick nga gipalit na ko sa boat. And then, tada, naabot namin sa Kantilan. For lunch, some chooks to go sa balay sa lola sa akong friend. Nagpagamay-gamay pa kog kaon kay na-uwaw ako. Then I also had some saging. Na-shock pa ko kay pag unang bite na ko, kahibong ko, ano pilit kay siya. Wala pa di siya nahinog. Since my friends were still far, ang nag-tour na mo iyang lola, I also got to try the bibingka in Surigao. Bago pa dyan yung luto, so lami kay siya. It was quite dense, pero mas ganahan ko sa bibingka diri sa Cebu. After that, we went to Asyang. Picture-picture mi kadiyot, and then yadto dayon mig Sanctuary Cafe. And grabe bito katinawang tubig diri, lami kay untol. I tried some of this chicharon. Skin rin ni siya puro, ganahan ko og nay unod gamay. Crispy kayo, and it was good. Then we had halo-halo after. Perfect kayo for the hot weather, nabugnawan jud akong lawas. After that, nalagpot na sa Miss Consuelo para mag-swimming kadiyot. After a quick dip, diretso dayon snacks with junk food. If moari mo sa Surigao, guys, make sure long period of time mo dire kay lagyo kay tanan. Like hours jud ang biyahe. For dinner na linatan, I think tiil ni siya sa baboy. Not my favorite part, pero ganahan kay ko sa sabaw. Naabot na jud akong friends finally. For breakfast, this was our spread. Kami ray nagluto. Meatloaf, eggs, and some corned beef. Plan mi mag-island hopping today. So I was really excited. Nagluto na sad mig ibaw na mo. Ang giluto kay shrimps o baboy. Biyahe na sa usa ka oras para maabot sa Consuelo Port. And nagsugod na mig brom-brom skirt. First stop, naligo mi diri sa dagat. Free ra na siya. And next stop, kay niadto mig Liptong Cove. Ari na mi nag-eat and ibayad mi for cottage. Nanong lami kay ang kaon basta gikan mo naligog dagat. Lami kay ang pagkatimpla sa baboy and it was cooked really well. Tender kay ang pork. Cute sa kayang swimsuit akong gibay, ganahan kay ko. Pero wa siya padding ug wa siya panty. So I had to buy it separately. The shrimps were good too, wala siya na overcook. Wala siya gilimpyo. Naasay murag cafe diri, so I got some buko shake. And look at how beautiful it was. Actually, katulo ko ni ambak. Kay wa ko ganay sa akong ambak. Pero every time mo jump ko, hadlok man. So di siya nindot. After that, we continued going on. Swimming na sa naming random island nga ako kabahon sa. And after that, ni ulit namin, ni hapit pa mig ice cream sa 7-Eleven. Nami kini nga flavor. It's cotton candy. Ganahan kay ko ani. I don't know if naaba ni sa Cebu. Pag-abot sa balay, diretso kaon sa leftovers. Natilok jud tanan giluto. After eating, ni biyahe na may pa-clever. Laing balay sa akong classmate, and this was the dinner spread. Gilutoan mi sa iyang family. First time na ko mo try ani nga pork. I think it was hamonada. I'm not sure. It had pineapples. Honestly, na-weirdan jud ko at first, pero nalamian ko. I really liked it. Next day, it was morning mo ni among breakfast spread. Padong na mi uli ani. Ang una jud ako gilamoy ang saging nga giprito. And I also tried this buwad. Lami kay siya nga buwad. Oh my god. I think this was dahon tubo. Nagdala jud ko sa kapak ani pag-uli. Naasay tortang talong. Talong is really one of my favorite vegetables, so happy kay ko nga naa. Super thank you to my friend and his family, Jude. We were so welcome. After breakfast, ni biyahe na mi pa Surigao City. Pag-abot sa port, lunchtime na. Tanan food among giit kay sa port na. I tried this bok choy. I really hated this. Giinit ra siya sa microwave. Pagsakay padung sa Cebu kay naglain akong tiyan. Like nakasi-CR jud ko sa barko. May gani na potato corner. I got the usual sour cream fries. Nangayo sa akong friend, mauni siya ang taga Surigao. Thank you kaayo sa pag-invite. Nain na maligyag shake, so I got an avocado shake. Pagpadong Cebu, nag-ferry na mi. I got yum burger for snacks and some egg tarts from the same place. Gipalitan ako sa bok choy. Wala ko'y salig sa ilang food, kay bago ako nag-CR ani. Okay lang siya. I want to eat and laag more soon. So that's it, and I'll see you on my next entry. Ano daw ang pinakamahirap bantayan na player? Well, ang mahirap bantayan na player is yung kumpleto. Like matangkad, na may katawan, na may shooting, na may drive, and may utak sa laro. Pero actually, ang pinakamahirap dyan bantayan is yung player na may utak sa laro. Kahit ano pa yan mga kaibigan, pag ang player is utak ang ginagamit, hirap niyang bantayan, boss. Yeah, like, bigyan kita ng example. Keeper Rabena. Panoorin mo maglaro si Keeper, si Manong. Makikita mo ang sinasabi ko na may utak sa laro na basketball. Hindi lang yung basta drive lang ng drive, bara-bara, puro puwersa ang ginagamit, puro lakas. Like, may mga player talagang ganon. Meron talagang mga player na puro lakas yung ginagamit, which is, yun naman yung effective sa kanya. Diba? Meron din naman mga player like, diba, utak yung ginagamit sa basketball and magkaiba yon.
Yun yung makikita mo na easy lang sa kanila yung basketball, na kahit di sila gumamit ng lakas, ng puwersa, is kaya nilang gawa ng paraan kung paano makashoot o paano makadepensa o paano makapasa. Great example yan, si Keeper Abena. Dito naman sa Bicol, merong player na ganyan. Bigyan kita ng sample. Si Aspe. Search niyo yan. Diba? Aspe apelyido niya, malupit yan. Diba? Utak din ang ginagamit niyan sa laro. Yes, may puwersa, pero mas priority niya yung utak sa basketball. Ayan, ang gandang panoorin. Ang gandang panoorin ng mga player na utak yung ginagamit. Kaysa puro ano. Magkakaiba kasi ang player, mga kaibigan. Merong player na athletic, 'di ba? Yun naman yung puhunan niya sa pagbabasketball, 'di ba? Yung athleticism niya. So, yun yung gagamitin niya. Yun yung priority niyang gamitin kasi doon siya malakas, 'di ba? Like mga high flyer, 'di ba? Puro dak-dak yung ginagawa o puro anong ginagawa kasi doon sila malakas. Meron din naman mga shooter, 'di ba? Na doon sila magaling, 'di ba? And meron din naman mga point guard na ang priorities pumasa o 'di ba, makabuelo yung kakampi nila, doon sila magaling. Pero bottom line ng lahat, pag utak ang ginamit ng mga yan at magaling talaga sa basketball, mahirap yan depensahan. Yeah, kaya ang sagot ko sa tanong mo, pinakamahirap depensahan sa lahat is yung may utak sa laro. Peace. Pera ma. Kuya mo, saan pa binibili mo? Wala ka naman pera. Nakakaya ate yun. O, binibigyan ka na, oh. Oh. Wala ko kayo with egg. Utang nakakaya yan, GB. Namano ka dyan, uy. 35 tapos isa pong ano. Ito talaga naman ito nang umutang, oh. Ano ba mas masarap na? Lemonade yung tapos? Lemonade na lang. Tindi mo, te, nangungutang ka di. 8 lang. 8. Nangungutang ka, Neng. Kaya naman yung utang. Ba't kasi wala ko yung dala? Amang lakad pa tayo. Ay, hindi makadaan si Choknat kasi may vicious guard. May vicious guard kasi. Kawawa naman si Choknat, hindi makadaan sa sarili niyang bahay. Ako, kawawa naman. May bantay kasi dun sa daan eh. Umikot. Umikot siya. Shark bait. Shark bait. Naway mo si Choknat. Ayaw mo padaanin. Day, ma'am, kanang naamoy permit diri, ma'am. Permit? Oh, magkandak na kog survey ba. Aman man. Nangutan na lang ko og naamoy permit diri. Ma! Soka. Permit lang. Okay ra. Nay, may buntag nay, pwede makigistorya nimo nay. Ali diri nay. Dugay na, pila na mo katuig ganinda diri. Permit? Ma'am. Ma'am, nakalukat na kag permit diri. Barangay. Pwede magmutanaw. Sige. Mura lagi kag nakuyawan. Ha? Mura lagi kag nakuyawan. Mutanaw lang ko kay nagkanda kog inspeksyon ba. Ma'am, kalma, relax lang mo kay nagkuan ako nagkanda ko kog inspeksyon. Ha? Mura lagi nagnakuyawan imong mama? Ha? Oo. Guwapa ra ba kay intindira oh? Ma'am, ayaw lang ma'am, papalita lang kog manok be. Naaman ka. Sige, papalita kog manok be. Pila man imong manok? 20. 20, palita kog 5 ka buok dali. Hoy, tag 20 okay ra madag 15? Ha? Boy! Wapa! Nay, pwede ko makahangyo, palit kog manok 5 ka buok. Hangyo ako ha. Sige, sige. Murag lami kay mong manok ko, hasta ang kuan. Ay, ikaw lang pili. Ikaw lang ha. Ikaw lang kay guwapa ba kay ka? Ay, puno si Sige. Fe. Di ba siya mo si Puno? Sige. Biya ka bukten? 5 ka buok. 5? Nay, relax lang nay. Na mura lang kag nakuyawan. Eh man,
Imong anak ba murag na kayo. Lolo, sir. Uy, Nay, ga-vlog ko. Ga-vlog ko. Nay, joke na rin, atik na rin ha. Mapalit rabit ako niya, niyapit ako vlog ba. Tanaw na ko yung manok ko, lami kay naong ba. Mapalit ako 5 ka buok ha. Nay, okay na i-post, Nay. Oo. Ano sa mga lugar dire? Why? Kailangan sa Isidro, sir. Ah, sa